Magandang umaga sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Pag-usapan naman natin ang management para sa Tetralogy of Fallot. Ang Tetralogy of Fallot ay merong congenital defect tulad ng pulmonary stenosis, ventricular septal defect, overriding of aorta, and right ventricular hypertrophy. Sa ganitong congenital defect sa puso ay talagang surgical management ang pinakamahalaga sapagkat ang goal of care ay magkakaroon ng magandang oxygenated blood circulation sa buong katawan. Ang congenital defect na ito ay talagang nangangailangan ng complete corrective surgery, temporary palliative shunts, and acute medical management. Patungkol naman sa complete corrective surgery or complete repair ay ginagawa ang open heart surgery sa edad ng sanggol na 3 to 6 months. Ang open heart surgery ay bubuksan ng chest at gagamitan ng heart lung machine habang inaayos ang congenital defect ng puso at nakakaabot ang buong operation sa 3 to 6 hours. Ang preoperative nursing care ay ang physiological stabilization and monitoring, diagnostic and safety precaution, the night before surgery, pack for the hospital, and morning of surgery. Ang physiological stabilization and monitoring ay kinakailangan bago maisagawa ang open heart surgery. Kinakailangang i-maintain ang vital signs at dapat merong continuous oxygen saturation monitoring at dapat ang vital signs ay stable bago maoperahan ang sanggol na merong tetralogy of Fallot. Dapat ding merong fluid balance na kinakailangang mag-monitor ng intake and output. Maintain strict IV fluid administration upang maiwasan ang fluid overload sa puso. Ibibigay ang cardiac medications or prostaglandins as ordered by the doctor na makakatulong sa pagkakastabilize ng puso. I-hold ang pagbibigay ng diuretics kung instructed by the doctor before surgery. Ang diuretics ay may kakayahang ibabagsak ang blood pressure na siyang delikado o magiging unstable ang kondisyon ng baby. Ang diuretics ay may kakayahan ding makakaresulta sa dehydration na makapapababa sa blood pressure at electrolyte imbalance during anesthesia. Ang diagnostic and safety precaution ay isa sa preparation before gagawin ang surgery. Dapat i-verify ang mga results sa requested laboratory tests before gagawin ang procedure. Dapat meron ng blood typing result, cross-matching result, coagulation profiles, electrolyte results at iba pa. Dapat i-check ang recent echocardiogram result, chest x-ray result, and ECG result kung ito ba ay naka-attach sa patient's chart. Dapat i-check kung napirmahan na ang consent form ng magulang ng sanggol. Dapat i-check kung naka-attach na sa chart ang cardiopulmonary clearance. Dapat ang proper identification ng sanggol ay gawin tulad ng paglalagay ng wrist or ankle band na nakasulat ang kumpletong pangalan. Dapat ding i-monitor ang sanggol for signs and symptoms of infection before surgery. The night before surgery ay dapat masunod ang fasting rules or strictly enforced in PO or nothing by mouth na naaayon sa hospital protocol or guidelines based on anesthesia orders. Liguan ng sanggol na gamit ang sabon na chlorhexidine gluconate upang mabawasan o reduce skin bacteria. Dapat may sapat na tulog ang sanggol sa gabi by minimizing disruptions. Magbigay ng instruction sa magulang or guardian kung anong mga bagay ang i-prepare o ang tinatawag na pack for the hospital. Tulad ng comfort items na ang halimbawa ay ang pacifiers, small washable toys, or familiar blanket. Magdala din ng appropriate clothing na ang halimbawa ay ang front buttoning outfit or snapping outfit. Dapat may available na guardian most of the time na pwedeng matawagan kung merong kinakailangan. The morning of surgery ay dapat mag-perform ng final hygiene na gamit pa rin ang chlorhexidine gluconate soap in cleansing skin through bathing. Remove all items like clothing and diapers or jewelries kung meron man before matransport papuntang operating room. Dapat i-check ang IV access tulad ng peripheral or central intravenous lines kung secured at patent ito. Dapat ibigay ang pre-medications as ordered tulad ng preoperative sedatives or antibiotics. Pag-usapan naman natin ang surgical procedure na palliative shunt na ang halimbawa ay ang Blalock-Taussig Thomas or BBT shunt ay ginagawa lamang sa blue baby syndrome na kung tawagin din ay tetralogy of Fallot na masyado pang maliit or masyadong mahina pa ang sanggol para sa open heart surgery. Ito ay temporary surgical procedure na kung saan ang surgical doctor ay maglalagay ng maliit na soft synthetic tube upang i-detour o magkaroon ng ibang daluyan o daanan upang mas maraming dugo ang makakapunta sa lungs para maging oxygenated blood at nang sa ganun ay maraming oxygenated blood ang dadaan sa aorta hanggang makakaabot sa blood circulation ng katawan. Antayin nyo lamang po ang part 2 ng Management for Tetralogy of Fallot. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.